Sa panahon ngayon kung saan ang teknolohiya sa digmaan ay mas mabilis pa sa pagbilang ng tatlo, hindi na sapat ang lakas. Kailangan ng talino, bilis at katumpakan. At pagdating sa mga makabagong sandata, isa ang Russia sa mga bansang hindi nagpapahuli. Mula sa stealth submarines na halos hindi maramdaman sa ilalim ng dagat, hanggang sa missiles na kayang tamaan ang target sa loob lang ng ilang segundo, narito ang 10 sa pinakamakabago at nakakatakot na sandatang militar ng Russia. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Krasuka Electronic Warfare System. Kapag teknolohiya na ang pangunahing sandata sa makabagong digmaan, hindi sapat na malakas lang ang armas mo, kailangan marunong ka ring manggulo sa teknolohiya ng kalaban. Isa sa mga gamit ng Russia para dito ay ang tinatawag na Krasuka Electronic Warfare System. Gawa ng Kret Corporation at unang ginamit noong 2014, ang sistemang ito ay dinisenyo para guluhin o i-jam ang mga electronic signals ng kalaban, lalo na yung gamit sa mga drone, radar-guided missiles, at mga eroplano. Kapag gumagana ang Krasuka, hindi na makakaabot sa target ang mga ito, para bang pinutol ang koneksyon nila sa mundo. Kaya nitong guluhin ang mga radar at electronic signals mula sa layong mahigit 250 kilometers at kung may missile ng pinakawalan, kayang lituhin ng system na ito ang missile para mapasabog ito sa maling direksyon malayo sa anumang mahalagang target. May mga bersyon ng Krasuka na kayang abutin kahit ang mga satellite sa low Earth orbit. Ibig sabihin, posible nitong sirain ang mga komunikasyon ng kalaban bago pa sila makapagpadala ng signal pabalik sa lupa. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay umaasa sa teknolohiya, napakahalaga ng ganitong uri ng electronic shield. Isa itong tahimik pero malupit na depensa, walang putok, pero paniguradong may epekto. Number 9. Panzer Missile System. Hindi lang pang-atake ang lakas ng Russia, kahit depensa nila, matindi. Isang patunay dito ang Panzer Missile System. Unang inilunsad noong 2012, ang Panzer ay hindi lang basta isang missile launcher. Kompleto ito sa surface-to-air missiles at anti-aircraft guns, kaya kaya nitong barilin ang kahit anong paparating na banta. Mula drone, missile, helicopter, hanggang sa mga jet. Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $14 million. Pero sulit ito para sa proteksyon ng mga critical na lugar gaya ng mga military base, pabrika ng armas, at mga government facility. Ang disenyo nito ay modular at ang ibig sabihin, madali itong ayusin o palitan ang mga parte. At sa bilis nitong gumalaw, pwede itong ilipat kahit saan at makipaglaban habang umaandar. Isa ito sa mga pinaka-mobile na depensang sistema sa mundo. Bukod pa riyan, kayang mag-operate ng system na ito ng automatic o may operator. May delay lang na 1 hanggang 1.5 segundo sa bawat bitaw ng missile, isang record pagdating sa ganitong klase ng analog system. Dati, ang mga missile defense ng Soviet Union ay laging nakapirmi lang sa iisang lugar. Pero ang Panzer, pwede mong dalhin kung saan may banta. Kaya hindi nakatakataka kung bakit maraming bansa gaya ng Argentina, Vietnam, Iraq, Syria at Serbia ang bumili ng sarili nilang unit. Ito ang depensang hindi lang nananatili sa isang lugar, pumupunta siya kung saan siya mas kailangan. Number 8, MiG-35. Lahat ng Air Force kailangan ng isang fighter jet na kayang tumugon sa iba't ibang klase ng misyon mula sa air combat hanggang sa precision strikes. At para sa Russia, isa sa pinakabago nilang alas sa ere ay ang MiG-35, gawa ng Mikoyan at unang lumipad para sa aktwal na mga misyon. Noong 2019, ang MiG-35 ay isang 4++ generation na jet fighter. Ibig sabihin, malapit na ito sa susunod na henerasyon ng mga advanced na eroplano. Kung ikukumpara sa mas lumang MiG-29, mas malawak na ang kakayahan nito lalo na sa avionics at mga armas. Mayroon itong precision targeting system at optical locator na nagbibigay ng mas mabilis at eksaktong paghanap ng target. Depende sa variant, pwedeng 1 o 2 piloto ang magpalipad nito. Ang jet ay may habang halos 17 meters at may wingspan na mahigit 11 meters. Pinaandar ito ng 2 Klimov turbofan engines na may afterburner, kaya kayang umabot ng bilis na 2,100 kilometers kada oras at may combat range na nasa 1,000 kilometers. Pero ang tunay na lakas nito, nasa mga armas na dala nito. May dalang 30mm autocannon na may 100 bala at 9 na hardpoints kung saan pwedeng ikabit ang halos 7 toneladang ng sandata. Mula missiles, rockets, hanggang guided bombs. Bukod dyan, may kombinasyon ito ng passive at active electronically scanned array radars, kaya sobrang advanced ng detection at tracking capabilities nito. Sa madaling salita, hindi lang ito mabilis at malakas, high-tech din. Ang MiG-35 ay sagot ng Russia para sa modernong himpapawid na labanan, isang fighter jet na all-around, mapanganib, at mahirap tapatan.
Number 7, S-400 Air Defense System. Bagamat sinimulan pa ang development nito noong 1990, opisyal lang itong ginamit ng Russian military noong 2007. At simula noon, kilala na ito bilang isa sa pinaka-epektibong surface-to-air missile systems sa buong mundo, ayon pa sa The Economist noong 2017. Ang isang buong unit ng SE-400 ay may 9 na launchers, 120 missiles, at kumpletong command at support vehicles. Ang halaga nito ay tinatayang nasa $300 million kada set, pero sulit ito sa proteksyong ibinibigay nito. Kaya nitong abutin ang target mula sa layong 400 kilometers at pwedeng i-partner sa Panzer missile system para sa double layer na depensa, isang kombinasyon na mahirap malusutan. Kahit ang mga target na sobrang bilis na umaabot sa 18,000 km kada oras, ay kayang i-intercept ng S-400. At sa loob lang ng 10 segundo mula sa pagtanggap ng signal, ready to fire na ito. Hindi lang ito epektibo sa missiles. Kaya rin nitong pigilan ang mga bombers tulad ng B-1 at B-2, mga reconnaissance aircraft, electronic warfare planes, at maging cruise missiles gaya ng Tomahawk. Dahil sa kombinasyon ng power at simpleng operasyon, maraming bansa ang bumili ng S-400, kabilang na ang China, India, at Saudi Arabia. Number 6, T-90 Battle Tank. Siyempre, hindi makukumpleto ang kahit anong digmaan kung walang matitibay at mabibigat na tangke. Para sa Russia, ang pangunahing battle tank nila ay walang iba kundi ang T-90, isang halimaw sa lupa na unang ginamit noong 1993. Mula noon, libo-libong units na ang naproduce. Pero ang pinakamodernong bersyon nito ngayon ay ang T-90MS na nagsimulang gawin noong 2017. Tinatayang nasa $4.5 million ang halaga ng bawat isa at bawat sentimo niyan, sulit sa bigat ng firepower at proteksyong dala nito. Ang tangke ay may habang halos 9.5 meters at lapad na mahigit 3.6 meters. Ang kanyang pangunahing armas ay isang 125mm smoothbore gun na may 43 na bala at may 12.7mm heavy machine gun at 7.62 machine gun rin ito para sa malapitang depensa. Pero ang tunay na bentahe nito ay nasa tibay. Binalutan ang buong katawan ng composite armor na may reactive elements. Ibig sabihin kaya nitong humarap sa direct hits nang hindi basta-basta bibigay. Pinapagana ito ng 12-cylinder diesel engine na may lakas na 1,500 horsepower. Kayang umarangkada ng hanggang 60 kilometers kada oras at may range na 550 kilometers kaya't kahit gaano kalayo ang operasyon, kayang sabayan. May dagdag pa itong proteksyon tulad ng contact, 5 explosive reactive armor, electronic countermeasure systems, gear laban sa nuclear, biological, at chemical threats, automatic fire suppression, at minesweepers. Sa dami ng depensa at armas nito, hindi na nakapagtataka kung bakit isa ito sa pinakakinatatakutang battle tank sa mundo. Number 5, Onyx Anti-Ship Cruise Missile. Unang nade-develop pa noong 1980s, pero tuluyang naipasa ang tests at naisabak sa serbisyo noong 2002. Ang Onyx ay may habang halos 9 meters, diameter na 0.7 at wingspan na halos 1.7 meters. Pinaandar ito ng ramjet engine na may thrust na 4 na tonelada, kaya't kahit sa lahat ng phases ng flight nito, nananatiling supersonic ang bilis. Literal na di mo mahahabol sa radar. May kakayahan itong magpalipad sa iba't ibang trajectory, pwedeng low altitude para hindi ma-detect agad, o high profile para sa long-range engagements. At sa sobrang advance ng system nito, halos immune ito sa electronic countermeasures ng kalaban. Pero ang pinaka-nakamamangha ay ang precision. Bago tumama sa target, kusa itong nag-activate ng radar guidance kapag nasa loob na ng 50 kilometers at nag-a-adjust ng direksyon para tamaan ang specific na punto. Kaya rin nitong tumama sa target mula sa layong 800 kilometers. Ibig sabihin, bago pa lumapit ang banta sa teritoryo, pwede na itong i-launch at tapusin ang laban habang abot tanaw pa lang ang kalaban. Sa dagat, kung sino ang unang tumama, siya ang panalo. Number 4, Bora-class Guided Missile Hovercraft. Iba talaga ang diskarte ng Russia pagdating sa naval warfare. Isa sa mga pinaka-unique nilang barko ay ang Bora-class Guided Missile Hovercraft. Sa mata ng NATO, tinawag nila itong Dergak. Pero para sa Russia, ito ang mabilis, malakas, at makabagong lumulutang na barkong pandigma na eksklusibong dinisenyo para sa karagatan. Kakaunti lang ang ganitong klase ng hovercraft sa buong mundo at isa ito sa mga pinakamalaking military vessels na may katamaran design at gumagamit ng air cushion. Sa ngayon, 2 lang ang nasa serbisyo, ang Bora at Samum. Ang bawat isa ay may habang 215 feet ang haba at 56 feet ang lapad. Sa loob nito, may kombinasyon ng 4 na 200 kilowatt diesel generators, 2 M10D1 gas turbine engines,
tatlong bladed propellers at ilang auxiliary diesel engines, lahat nagtutulungan para palutangin at paandarin ang buong craft. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa barko ng bilis na abot hanggang 100 kilometers kada oras at may operational range na halos 4,500 kilometers. Kaya nitong maglayag ng 10 araw diretsyo at makipaglaban kahit sa alon na umaabot sa 4 na metrong taas. Mayroon itong 2 quadruple missile launchers, 1 surface-to-air missile system, 1 automatic 76mm AK, 1 76mm cannon, 2 AK-6 30-30mm Gatling cannons, 16 portable shoulder-mounted SAMs, 2 14.5mm naval machine gun mount, at isang DP-64 anti-saboteur grenade launcher. Dagdag pa riyan, may mga decoy launcher systems at modernong radar tech ito para sa detection at defense. Kung sa bilis at apoy ang labanan, walang kapantay ang Bora-class hovercraft. Number 3, Buk M3 missile system. Sobrang daming banta sa ere mula sa drones, guided missiles hanggang sa mga fighter jets. Kailangan mo ng isang defense system na mabilis, matalino at malupit. Diyan pumapasok ang Buk MD missile system ng Russia. Nagsimula ito bilang simpleng Buk noong 1970s. Pero sa halip na magsimula ng panibago, in-upgrade nila ito sa Buk M2 noong 2008 at ngayon ang pinaka-advanced na bersyon, ang Buk M3, ay nasa serbisyo na mula 2016. Isa itong self-propelled medium-range surface-to-air missile system. Ibig sabihin, kaya nitong mag-deploy at umatake ng hindi kailangan ng tulong mula sa ibang base. Designed ito para tapusin ang cruise missiles, smart bombs, helicopters, jets, at kahit drones. May success rate ito na halos 95% at kahit isang missile lang ang i-launch, ganun siya ka-precise. May kakayahan itong mag-track ng hanggang 36 targets ng sabay-sabay at kahit gumagalaw pa ang mga ito ng hanggang 10,700 km per hour, kaya nitong habulin at patamaan basta't nasa loob ng 70-kilometer range. Ang bawat missile na inilalabas nito ay may bilis na 5,600 km per hour at habang nasa ere, kaya nitong baguhin ang direksyon gamit ang air at reactive rudders. May thermal at radio targeting system rin ito, kaya't kahit gaano pa ka-advanced ang kalaban, hindi makakatakas. At sa bagong upgrade, hindi lang panghimpapawid. Kaya na rin nitong tirahin ang mga target sa lupa at karagatan. Ibig sabihin, all-around defender na ito, isang tunay na multi-role beast. Number 2, Novorossiysk Stealth Submarine. Mula pa noong World War II, napatunayan na kung gaano kaepektibo ang mga submarino sa giyera. Kaya naman bawat bansang may navy, patuloy ang pagdevelop ng mas makapangyarihang submarino. Pero kahit gaano ka-high-tech ang disenyo, may isang problema na pare-pareho nilang kinakaharap at ito ay ang tunog. Dahil mabilis kumalat ang tunog sa tubig, madaling ma-detect ang kahit anong submarino kapag naka-on lahat ng sistema nito. Kaya kadalasan, pinapatay muna nila ang ibang kagamitan para lang makaiwas sa kalaban. Pero ibang klase ang diskarte ng Russia. Ipinakilala nila ang Novorossiysk Stealth Submarine, ang pinakaunang stealth submarine ng Russian Navy. Ayon mismo sa kanilang Defense Ministry, hindi ito kayang ma-detect kahit ng pinaka-advanced na anti-submarine equipment sa mundo. May crew itong 52 katao, may bilis na hanggang 37 kilometers kada oras at kayang manatili sa ilalim ng dagat ng halos 45 days. At kaya nitong lumubog sa 1,000 talampakan. Hindi masyadong bukas ang Russia sa mga detalye nito, pero ayon sa ilang source, ang Novorossiysk ay armado ng caliber cruise missiles at 533mm torpedo tubes. Bukod pa riyan, meron din itong pinakamodernong sonar, radar, at communication systems. Pero kung tinatanong mo naman kung paano ito nagiging invisible, wala pang tiyak na sagot dahil para sa Russia, iyon ang sikreto nilang ayaw ipaalam kahit kanino. Pero isang bagay ang malinaw. Kung totoo nga ang stealth tech nito, isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na submarino sa buong mundo. Number 1, RS-24 Yars. Kung merong sandatang kaya talagang magbago ng takbo ng buong mundo sa isang pindot lang, ito na yon, ang RS-24 Yars. Isa itong Intercontinental Ballistic Missile or ICBM na unang tinesting noong 2007 at mula noon, ito na ang naging isa sa mga backbone ng nuclear power ng Russia. May habang 75 feet at lapad na 7 talampakan, kaya nitong magdala ng 4 na independently targetable re-entry vehicles o mas kilala bilang mga nuclear warheads. Bawat isa, kayang umabot sa hanggang 500 kilotons na ang ibig sabihin, isang Yars missile ay may kabuuang lakas na 2 megatons ng nuclear devastation. Pero hindi lang sa lakas ito kahanga-hanga. Sa bilis at abot, panalo rin. Pagkalipad nito, kaya nitong umabot ng bilis na 24,000 kilometers per hour,
at may saklaw na 12,000 kilometers. At kahit gaano pa kalayo ang target, may accuracy ito na kulang-kulang 150 meters lang ang margin of error. At kung saan-saan, ito pwedeng ilunsad. Pwede mula sa underground silos o kaya ay mobile launchers. Ibig sabihin, pwedeng manggaling kahit saan sa loob ng Russia at mahirap hulaan ng kalaban kung saan manggagaling ang atake. Sa ngayon, tinatayang nasa 200 launchers na ang nakakalat sa buong bansa at ayon sa mga opisyal militar, taon-taon nadadagdagan ito ng 20. Kaya kung may isang sandatang nagpapalakas ng boses ng Russia sa geopolitics, ito na yon.